Halakhak sa Dilim. Episode 3, Mga Alamat at Lihim. Nasa bahay si Erika mag-isang nag-iisip sa kanyang mesa habang binabalikan ang mga nakaraang pangyayari. Nasa tabi niya ang mga larawan ni Mara at ang mga sinaunang simbolo mula sa kagubatan. Ang ilaw mula sa lampara ay malabo at mahina. Erika, isip. Si Mara at ang mga simbolo. Ano ang ibig sabihin ng mga ritual na ito? Bakit hindi matukoy ng mga tao kung anong nangyari sa kanya? Biglang kumalabit ang pinto. Nagulat si Erika at pinatay ang ilaw. Nasa likod ng pinto si Lola Feli na may daladalang isang lumang libro. Lola Feli, maingat na pumasok sa bahay, nag-aalalang tiningnan si Erika. Erika, may kailangan kang malaman. Hindi sapat ang mga tanong mo. Hindi pa lahat ng kasaysayan ng San Isidro ay nasasabi. Inilapag ni Lola Feli ang lumang libro sa mesa at nagsimulang magbukas. Ang eksena ay bumalik sa nakaraan. Mga taon bago ang kasalukuyan. Makikita ang isang sinaunang seremonya sa gitna ng kagubatan. Ang mga tao ng San Isidro ay nagsasagawa ng isang ritual sa harap ng isang malaking altar na puno ng sinaunang mga simbolo. Lola Feli, narasyon. Noong unang panahon, ang San Isidro ay isang baryo na malayo sa kabihasnan. Isang baryo ng mga tao na naniwala sa kapangyarihan ng mga espiritu. May isang ritual na pinaniniwalaan nilang makakapagbigay ng proteksyon at biyaya. Ngunit may mga hindi nakakaalam ng mga kahihinatnan nito. Makikita ang isang batang babae, si Mara, na nakatayo sa tabi ng altar habang ang mga matatandang tao ay nagdarasal at nagsasagawa ng mga sinaunang sakripisyo. Ngunit sa kabila ng kanilang debosyon, may isang bagay na hindi tama. Bumalik sa kasalukuyan. Nakatingin si Erika kay Lola Feli na may seryosong ekspresyon. Erika, nagmamadali. Anong ritual, Lola? Ano ang koneksyon nito sa pagkawala ni Mara? Lola Feli ay tumingin sa kanya. Tila nag-iisip kung dapat ba niyang sabihin ang buong katotohanan. Lola Feli, bumuntong hininga. Ang ritual na yon ay hindi basta-basta. Hindi lang siya para sa proteksyon ng baryo. Ginamit nila si Mara, ang batang tapat at malinis, bilang alay sa mga espiritu ng kagubatan. Ang layunin nila ay magdasal sa kanila upang makamtan ang makapangyarihang proteksyon laban sa mga masamang espiritu. Ngunit may isang nilalang na hindi kayang kontrolin. Isang mahinang tunog mula sa labas ng bahay ang nagpatigil sa kanilang pag-uusap. Nagmadali silang tumingin sa bintana, ngunit wala silang nakitang anuman. Bumalik sila sa usapan. Erika, may nilalang. Anong klaseng nilalang? Lola Feli. Tumingin kay Erika nang may takot sa mata. Ang nakangiting dilim, isang nilalang ng dilim na pinaniniwalaang nilikha mula sa mga kasalanan ng mga tao. Siya ang pumatay sa mga batang alay sa ritual na iyon. At si Mara, siya ang pinili upang magdala ng balanse. Ngunit siya ang napili upang maging sakripisyo. Dahil sa mga bagong natutunan, nagpasya si Erika na bisitahin si Aling Nita, ang tindera ng mga anting-anting sa baryo. Maraming kwento tungkol sa kanya bilang isang albularya at may kaalaman sa mga ritual ng mga sinaunang panahon. Pagdating ni Erika sa maliit na tindahan ni Aling Nita, halos wala ng tao sa paligid. Makikita sa loob ang mga anting-anting, mga lumang aklat at mga simbolo na may kinalaman sa mga ritual at kababalaghan. Aling Nita, nag-aalok ng mga anting-anting kay Erika. Balak mo bang maghanap ng kasagutan, Hija? Hindi lahat ng lihim ay dapat isiwalat. May mga bagay na mas mabuting manatili sa dilim. Erika, nagdesisyong magtanong ng diretso. Aling Nita, may alam po ba kayo tungkol kay Mara at sa ritual na ginawa sa kanya? Aling Nita, tumahimik muna at tiningnan si Erika ng matalim. May mga kwento ang aking lola tungkol sa mga sinaunang ritual dito sa San Isidro.
Ngunit may isang mahalagang aral sa mga kwento. Kung anuman ang ipinagdasal mo sa mga espiritu ng kagubatan, babalik din ito sa iyo. Mabilis at walang awa. Nagbigay si Aling Nita ng isang lumang amulet kay Erica. Nagsasabing makakatulong ito sa kanyang paghahanap, ngunit may kasamang babala. Dalhin mo ito, ngunit mag-ingat ka anak. Ang dilim ay nagmamasid. Habang naglalakad si Erica pauwi, napansin niyang ang hangin ay mas malamig at parang may isang bagay na sumusunod sa kanya. Lumingon siya at nakita ang anino ng isang batang babae na tumatakbo sa malayo. Ang batang babae ay tumingin kay Erica at ngumiti, isang malupit na ngiti na parang may mga lihim na hindi kayang ipaliwanag. Batang babae sa malungkot na tinig. Ang sagot ay nasa loob ng kagubatan. Bago pa makapag-react si Erica, bigla itong nawala sa harap niya. Ang hangin ay lumakas at nagsimula siyang maglakad papunta sa kagubatan. Dala ang amulet ni Aling Nita.